good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may 5 Ecom Center sa may Bayshore Avenue, Mall of Asia Complex, Barangay 76 sa Pasay po yan. At dadalhin po natin yan sa may Angelina Street, Malate, Manila po yan, sa may Barangay 744 Malate, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang wantay po na kuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. At samantala, tayo ay makinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. RFID na lamang ang pwedeng gamitin para sa NLEX, sa SLEX, sa TLEX, sa STEX, at iba pang expressway sa Luzon. Dahil po sa full interoperability ng lahat ng toll expressways, pwede na rin pong mamili sa AutoSlip o Easy Trip ng gagamiting RFID para sa lahat ng tollways. Ilalim po ng bagong sistema, maaari na raw po magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukuyang RFID announce on-site o kahit online. At po may Pangulong BBM, dahil ito po na akbang na ito na gawing mas maginhawa at mas mabilis ang biyahe ng mga motorista at maiwasan na rin ang kalituhan sa paggamit ng RFID sa iba't ibang expressway. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Angat natin ang dire-diretsong biyahe mula Hilaga hanggang timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Yan po mga kaibigan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sana naman sa mga motorista ay siguruduhin ng inyong mga RFID accounts hindi may laman. Kasi pag walang balas, nako, ayun, yun ang permission, ha? Kaya dapat meron kayong malaki-laking amount dyan sa inyong mga RFID accounts para naman ituloy-tuloy ang biyahe sa mga expressway. Samantala naman sa ibang balita, higit 800 mga buto ng tao daw po ang nakuha sa ilalim mismo ng Taal Lake. Kaugnay po na patuloy na paghanap sa mga labi ng bisig sa Bumeros. Ayon po sa Department of Justice, nasa 800 human bones ang na-retrieve mula ng Sirin at kalugari ng ilalim ng Taal Lake noong July 10 hanggang itong October 12, 2025. Ayon po kay DOJ spokesperson Polo Martinez, nakuha daw po ang mga buto ng tao sa 30 mula sa 6 na pong search and retrieval operations sa Taal Lake. Ang napatunayang 887 mga buto ng tao ay mula sa 981 na mga buto na isinailalim daw po sa masusing pagsusuri. Mula sa kubang bilang ng mga buto, 3 set daw po dito ay human remains mula sa sementeryo na mayroong 264 na mga buto. Ang search and retrieval operation sa Taal Lake ay ginawa kasunod ng testimonya ni whistleblower Judy Dondon Patidongan na higit daw po sa 100 sa Bumeros ang dinupot, pinatay at saka itinapon daw po ang mga bangkay
dyan po sa Taal Lake. Samantala, wala pang positibong resulta naman sa ngayon ng DNA analysis sa mga nakuhang mga kalansay. Ulat sa Pilipinas, ulat sa Pilipinas. Andun pa lang niya si dating British Prime Minister Margaret Thatcher, no ha? Abiti Iron Lady din pala itong si Sanay Takaichi yan, ha? Wow! Tomorrow, noon tonight, Sports Game. Sa ating pong TNT Sports USD champion sa tatlong division ng chess UAP Season 88. Report mula kay Kyle Buya. Kyle, go! Ay. Ano? Nabitin tayo kay Kyle Buya. Kyle. Nasaan ka na, Kyle? Kyle! Na. Kaya mamaya, babalikan natin si Kyle Bulias. Tayo dumako muna sa ating showbiz. Sa ating showbiz, Jillian Ward ay nagsalita na raw po sa issue pong idinidikit sa kanya at kay Chavit Singson. Inamin siya'y nasaktan sa malisyosong chismo. Ibarito mo nga yan, Miss Josa, Prusat, Miss Josa. Binasagna ng aktres na si Jillian Ward ang kanyang katahimikan kaugnay sa matagal ng isyong idinidikit sa kanya at kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa isang panayam, inamin ni Jillian na matagal na niyang tiniis ang mga malisyosong chismis. Ngunit napilitan na siyang magsalita matapos umabot sa pamabastos at madamay na pati ang kanyang pamilya. Ayon kay Jillian, nagsimula pa umano ang issue noong siya ay 16 years old at paulit-ulit na lamang itong binubuhay ng ilang netizen taon-taon. Ngayon, enough is enough para sa actress dahil lagi na raw ang mga komento at maling paratang na itinutungkol sa kanya. Mariing itinanggi ni Jillian na galing kay Singson ang mga mamahaling gamit at sasakyang pag-aari niya at iginiit na kaya ng bilhin ng mga ito sa sarili niyang pinaghirapan. Dagdag pa ni Jillian, hindi pa raw sila kailanman nagkita o nagkausap ng dating gobernador. Samantala, una na itinanggi ni Manang Chavez ang umano'y ugnayan nila ng aktres at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga marites. Para sa TNT Showbiz, ito si Jasa Ciudad nag-ulak para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Josa Prusat, at ating balikan ang sports ni Kyle Bulias. Kyle, go! Dinamina ng University of Santo Tomas ang larangang chess sa season 88 ng UAAP matapos makuha ang tatlong titulo. Nakuha ng Tigers sa kanilang ikalibang sunod na championship title sa men's category matapos masungkit ang isang silver. Pumangalawa sa USC ang Far Eastern University na sinundan naman ng De La Salle University. Bukod dito, nakuha rin ng USC ang boys at girls titles para naman sa high school division ng chess. Sa women's division, matagumpay naman ang National University na makuha muli ang corona. Muling nag-champion sa women's division ng NU noong season 84 at season 85. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng Caesar H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Sa iyong sports, uy, maraming salamat sa matumutok po sa ating balitan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you kay Benjamin Bangit. Gusto na kayo dyan sa LA, ano ha? LA, California, maging kay Alvin Ongkoy mula po dyan sa Palawan, maging si sino ba? Si Evan Lang. Yan, magandang gabi po sa inyo. Si Idol Ian Dennis Pedro, sir, kumusta na po kayo? Ha? I miss you too. Ayan. And of course, mga kaibigan, kay Ma'am Mavic Liwan, si R.D. Imperial mula dyan sa may Carmona, Cavite, Mari Arvin Cabasillo, Pico Barros Der, pati si Willie Relatong, ba?
Kumusta ka na, Senyor Willie? Mula dyan sa may kaban, si Cora Camburao. At marami bang iba? Thank you, Miss Josa, sa buong persa ng DZRH News Team. Ang inyong likod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi. Sa ika-86 na taon ng kauna-unahang radyo, ang lahat ng aming pagsusubigan ay para sa iyo, bayang Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinaralan, ang aming natatanging inspirasyon ay public broadcast sa buong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseservisyo sa pagbabantay sa iyo. Dahil sa taon namin sa ipapakit, kailangan namin ang maging sa iyo ng puso, trabaho at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, DZRH, sa Pilipinas, sa ika-86 na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Nasungkit nito ang prestigyosong DBB Golden Dove Award. Pinaramalan ang DZRH bilang DBB Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program sa Southeast Bayan. Best Science and Banners, isang kapastuhan. Department of Health inilunsad ang kampanyang tinawag na Prangkaso Bye-Bye na nagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pag-iwas sa prangkaso. 783 million pesos at 2023 performance-based bonus para sa mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Air Force at National Intelligence Coordinating Agency, aprobado na ng Department of Budget and Management. Mga reklamong may kinalaman sa mga nawawalang sabongero na isumili na para sa resolusyon ng Department of Justice. Dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong pinuno ng National Commission on Senior Citizens. At low pressure area malapit sa Hilaga-Hilagang Kanlura ng Batanes, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng bago lumala. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Success. Voice Station for your voice.
labas sa karapatang pantao kahit gaano pa kabigat ang reklamo. Binuweltahan ni Senator Christopher Bongo si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsampa ng reklamong plunder laban sa kanya, kanyang pamilya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni Go na hindi siya magnanakaw at hindi siya contractor, kundi ang anyay financiers ni Trillanes sa mga contractors o mga kongresistang kontratista. Sinabi pa na ang paghahabla ni Trillanes ay diversionary tactic para protektahan ang kanyang financier. Sinabi na baka ang fondong ginamit sa pag-iimbestiga noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanggaling pa sa flood control project, kaya huwag siyang magmalinis at huwag nilinis ang pag-operasyo. Congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mo habulin. Financial ball. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Doon na may mga financial ka. Baka yung ginamit mo pontong yun, kinagaling pa sa flood control. Sabi ni Go, sasagutin niya sa Office of the Ombudsman point by point ang anyay rehash na habla na inaasahan na niyang gagawin ulit ni Trillanes. Nanawagan si Go sa Ombudsman sa Independent Commission for Infrastructure at sa Department of Public Works and Highways na maging patas kung naging ang kastokanan at huwag sundan ang anyay script ng nanggugulo sa investigasyon sa flood control project. Sinabi ni Senate President Tito Soto III na 100% nang magbabalik si Senate President Pro Tempore Angelo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magiging opisyal niya ito sa pagbabalik nila sa sesyon sa November 10 at malamang na sa ikalawang linggo ng Nobyembre magpapatawag na muling si Lacson ang pagdinigin sa katiwalian sa flood control project. Ayon kay Soto, sa pag-uusap nila ni Lacson ang pag-usapan ang kagustuhan ng mga kasapi ng majority bloc at ng mga tao na manatili si Lacson bilang Blue Ribbon Chairman, pati na ang nararamdaman nilang unfinished business sa investigasyon sa flood control project. Ayon kay Soto, nakulangan si Lacson sa investigasyon ngayon tungkol sa flood control project. Dahil marami pa ang hindi nauungkat na may infrastructure project din ang ibang departamento na kailangan siyasatin. Tinukoy ang Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at PhilHealth. Sinabi ni Lacson kahapon na baka matanggal si Soto bilang Senate President at sa paghuli niyang pamunuan ng Blue Ribbon, nagpahayag si Soto ng kumpiyansa na suportado naman siya ng majority bloc senator. Masaya naman anya rito si Senator Erwin Tulfo na siyang naging acting chairman ng komite pero hindi pa nakapagpapatawag ng pagdinig. Wala pang statement tungkol dito si Senator Lacson. Pwede namang imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni First Lady Lisa Elena Tamascos kung may reliable at competent basis ang hiling para dito ng isang pribadong mamamayan. Sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian T. Pasaka na pag-aaralan ng komisyon ang hiling ng isang private citizen na imbestigahan ang kaugnayan ni First Lady Marcos sa negosyanteng si Maynard Wu na idinawi sa katiwalian sa flood control project. Ayon kay Attorney Osaka, hindi pa niya nakakausap si ICI Chairman Andres Reyes tungkol sa sulat ng nagpakilalang cultural and peace advocate na nagdala ng letter of sentiment. Reliable and competent basis for the commission to invite any personality as I said before that the road is finding that one of the pangalan but of course we have to validate it yung design naman yan upon their discretion. Pinig ni Attorney Brian T. Pasaka, Executive Director ng ICI. Kalihang sa ICI na nagpakilalang cultural and peace advocate. At hindi raw kabilang sa anumang grupo, hinimok niya ang komisyon na imbestigahan ang posibilidad na nakalabang umano ang First Lady kay Ngo. Inilig niyang ipatawag ng ICI First Lady at magrekomenda ng reklamo laban sa isa o sa kanilang dalawa. Bilang ebidensya, pinasa niya sa ICI ang dalawang larawan kung saan makikitang magkasama ang unang ginang at ang Padiretso, no? aplikante. Itinutipin niya ang listahan ng mga aplikante sa iba't ibang matataas
sa gobyerno. Magaling sa libro The Kingmaker, ay iniakda ni Attorney Vic Rodriguez. Kuya, dito sa may kanan, sa may halaman, patabi ka lang. Ay, mga rekomendasyon nito ni Wu sa Palasyo at ang Nakagrab ko yun. hindi naman Oo. kay First Sa Lady likod. na ipinasa kay Rodriguez. Sa likod. Kasama sa listahan ng mga aplikante ang isang Robert Gaznato para sa posisyong Senior Undersecretary sa DPWH. Thinking God was Ang kumatukoy dito ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Gaznato na inakusahan kay Wu sa Senate hearing na bagaan umano ni Senator Francis Chief Escudero. Sa unang panansya may Universe News na kunin ang panig ng unang ginang at Ibo Pinipino. Nakakuha ng halos 2 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Land Transportation Office. Ayan, so na-drop ko natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Pagpapatayo ng tatlong salya